Ano nga ba ang kulto o hidwang pananampalataya? Ano ang mga palatandaan ng isang religious group ay hidwang pananampalataya? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador ng GCF New Valley. Now, i-define muna natin, Pastor Erwin, ano ba ang isang kulto o hidwang pananampalataya? Sapagkat ang ginagamit na ngayon na term internationally sa evangelical circles ay new religious movements. So, ngayon, pero yung new religious movement ay yan pa rin naman yung tinatawag nating mga cults, di ba? Oo. O kulto. Kaya lang, ngayon siguro nga, nagbabago, di ba, ang mga lengguwahe, di ba, kung paano tinatawag ang isang mga kulto. So, yan na nga po ang bagong katawagan, di ba, ay yung new religious movement. Ang kulto po ay, lalo na kung cult of Christianity, it is a group that claims to be Christian but denies the historic teachings of Christianity. At it is not, Pastor Erwin, a matter of opinion or preferences lang ito. Hindi lang ito differences of opinion. So, kapag ba sinabi natin, di ba, yung historic teaching o ng biblical teaching ay kapag ka ba meron kang maling na ituro, 'di ba? Kagaya ko, 'di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat ng aking itinuturo o ang lahat ng aking na-preach ay 100% true to the Bible. Siyempre, may pagkakataon na nagkakamali tayo, kaya nga minsan ay nababago naman, 'di ba? Sa mga susunod na preaching ay binabago. Yung ba ay nangangahulugan na ako o ang samahan namin ay isa ng kulto? Not necessarily, Pastor, kasi meron din naman tayong tinatawag na yung sinasabi ng mga reform na semper reformanda. The church is always reforming. Lumalago din naman tayo sa kaalaman pagdating po sa katuruan ng Biblia. Ang sinasabi lang natin ay kapag yung isang grupo has denied, has consistently denounced ang mga historic teaching ng Christianity, then doon natin ito matatawag na hidwang pananampalataya. So bakit nga ba mahalaga ngayon, Pastor Eric, na talagang ma-identify natin kung ang isang samahan o yung isang nagtuturo ay sabi nga ay kabilang sa hidwang pananampalataya o sa kulto na ating tawagin o new religious movement? Sapagkat maging ang Bible ay dinidenounce ang ganitong mga tagapagturo. At ang sabi nga sa Galatians chapter 1 verse 8, "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed." Or sa ibang version, eternally condemned. So dito natin makikita na hindi sinabi ni Pablo dito na kanya-kanya tayo ng interpretasyon, hindi sinabi dito ni Pablo na respeto na lang sa ating pagkakaiba, kundi kapag dininay na nga yung essential, lalo na yung mga bagay na pertaining to God and salvation, sabi ni Paul, eternally condemned, anathema, let him be accursed. So hindi naman ito, Pastor, kawalan ng pag-ibig. So ang dapat talaga nating tignan, sabi mo nga, yung essential ay lalong-lalo na patungkol sa God, salvation, at syempre patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sino nga ba ang ating Panginoong Hesukristo? Doon nga tayo tutuloy, Pastor. Minsan nagsulat ako ng isang article para sa Journal of Asian Missions at sinamarize ko nga yung marks of a cult. At ito yung major, masasabi nating major marks of a cult. At gumawa ako ng acronym, cults. C-U-L-T-S. Cults. At yun ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yung letter C ay Christology deficient, na ang katuruan ng grupo na to patungkol sa Panginoong Hesus ay sumasalungat sa itinuturo ng Biblia.
At siguro ito ang isa sa mga talagang importante, 'di ba? Para ma-define natin o maihiwalay natin, 'di ba? Sino nga ba ang kulto at sino ang hindi. Patungkol nga sa tinatawag nating Christology o dun sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus at yung sa kanyang pagkatao. Dahil ang historica Christianity, ang Orthodox Christianity ay naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay God-man, 'di ba? Siya ay Diyos, siya din ay nagkatawang tao. Yan ang ating itinuturo ayon sa Biblia na ang ating Panginoon ay 100% God, 100% man. Kapag ang isang grupo nagturo na si Kristo'y tao, hindi Diyos, o kaya si Kristo ay Diyos, hindi tao, ay may problema tayo dyan. Yan po ay kabilang na sa mga hidwang pananampalataya. Kasi Pastor Erwin, mabigat ang denunciation ng Biblia patungkol sa mga mali ang turo patungkol sa Panginoon. Tingnan mo yung 1 John chapter 4 verse 1. Ang sabi dito, Beloved, do not believe every spirit or anyone who claims that he has the Spirit. Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Kita mo, Pastor Erwin, no? Magkamali ka ng turo tungkol sa Panginoon and you consistently teach that. Aba, ang tawag ng Biblia ay false prophet, Antichrist. Not from God. Yun ang sinabi dito ni John. Kaya napakahalaga, 'di ba, ng katuruan ng patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At nabanggit din 'yan ni Apostol Pablo, 'di ba, kung sino nga ang ating Panginoon sa sulat niya sa mga taga Philippi o yung sa Philippians chapter 2 ay nabanggit niya na ang ating Panginoon, he is in the form of God but did not count equality with God. So doon ay malinaw na ang ating Panginoon ay Diyos, subalit sinabi niya rin naman the Lord Jesus humbled himself and became obedient to the point of death. At doon naman ang nagpapatunay na ang ating Panginoon ay tao rin. So pareho siya, sabi mo nga ay 100% God and 100% man. Yung sinasabi na undiminished deity, perfect humanity. Na siya ay Diyos at hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos nung siya ay nagkatawang tao. At ang kanyang pagiging tao ay perfect, ganap. Wala siyang sinful nature at ang ating Panginoon ay namuhay ng may kabanalan. At siya nga ay namatay sa krus bilang ating tagapagligtas at muling nabuhay at siya'y umakyat sa langit at magbabalik. Yun ang itinuturo ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So kapag may grupo na defective or deficient ang kanyang katuruan patungkol sa Panginoon, ay red flag na to. Red flag na to. Pagdating sa ito ba'y grupong Kristiyano o hindi. Yan ang kailangan na isa sa mga tignan, di ba? Yan ang mag-raise ng red flag kapag narinig natin ang katuruan ng isang grupo na sabi mo nga ay Christology deficient o may problema sa kanilang tinuturo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga kulang, 'di ba? Hindi pwedeng God lang o 100% God at hindi siya tao, at hindi naman pwedeng 100% man at hindi siya Diyos. Kailangan po ay 100% God, 100% man. Kumbaga, undiminished deity and perfect humanity. Naalala ko lang, Pastor Eric, na even the Gospels, yung 4 na Gospel ay talagang piniresent ang ating Panginoon. At yung dalawa nga doon ay sa John, Son of God, at pagdating naman kay Luke ay Son of Man. At kung titingnan nga natin, pinapakita ng Panginoon parang coin. May 2 sides, di ba? Matthew, he is king. Mark, he is a servant. Tas Luke, he is the perfect man. At sa John, he is equal with God. So doon natin makikita yung dalawang kalikasan ng ating Panginoon, divine nature and human nature. Pero Pastor Erwin, baka sabihin ng iba, ano ba naman yan kung mag-iba ng turo sa Panginoon? Gaano ba kahalaga na tama ang turo mo patungkol sa Panginoong Hesukristo? Kailangan ay tama sapagkat yan ay may epekto sa ating kaligtasan.
sapagkat kung siya ay tao lamang, 'di ba? Edi siya rin ay kagaya natin na may sabi nga ay may sinful nature, papaano niya tayo ililigtas? At kung siya naman ay Diyos, 'di ba? Ay papaano ngayon yung offering na matutupad yung kamatayan sa krus, 'di ba? Kasi yung sabi nga unless yung shedding of a blood, yung kanyang atoning sacrifice naman ay magkakaroon ng problema dahil para bang sinasabi mo na hindi totoong namatay ang ating Panginoon kung siya ay hindi rin naman tao, kung siya ay Diyos lamang. Sapagkat syempre, alam naman natin yan ang mga ibinabato sa atin, ang Diyos ba ay namamatay? Syempre sasabihin natin hindi. 'Di ba? Ang namatay ay yung kanyang pagkatao, yung kanyang katawang tao. At siyempre, kapag dininay mo na itong tunay na kalikasan ng ating Panginoon, dugtong-dugtong na yan pagdating sa iba pang mga katuruan ng Biblia, katulad ng Trinity, na pag-usapan natin sa isang mark of the cult. So, ang una, Pastor, ay Christology deficient, na may kakulangan o may kamalian sa kanilang turo tungkol sa ating Panginoong Hesus. At kapag may nag-claim na siya ay appointed Son of God, kapag may nagsabi na, ako napansin ko yung mga verse na ang Panginoon na nagsabi, ina-appropriate niya sa kanyang sarili. Hindi ho natin sinasang-ayunan yon. At masasabi po natin na maling paggamit ng Biblia yon at hindi ho tama na somebody would claim ang ganung mga pagpapahayag. Baka naman kasi sinasabi niya kasi yung dahil sa salitang son, 'di ba? Dahil siyempre sinabi rin naman sa Bible, we are sons of God, 'di ba? Mukhang kaya lang pagka yun ay gamit sa ating Panginoong Hesus, ay iba ang gustong sabihin po noon, lalo na pag sinabing Son of God, Jesus the Son of God. Hindi naman po yan parang kagaya ng paggamit natin sa atin na bilang mga anak ng Diyos. Binigyan lang tayo ng authority to become children of God. Ayan, 'di ba? Doon siguro nagkakaroon ng problema sa pagbasa ng salita ng Diyos kung ano yung para sa atin at kung ano yung talagang para sa ating Panginoon. At yan ay dapat inuunawa at yan nga yung tinatawag nating hermeneutics, 'di ba? The proper interpretation of the Word of God. At bago tayo tumuloy sa second mark, gusto ko rin linawin na kapag ang turo, si Kristo ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo, ay hidwang pananampalataya din yun. Sapagkat, sabi nga natin, Jesus is the Son of God. At nung siya'y binautismuhan, meron nagsalita sa taas, yung Ama, at may bumaba yung Espiritu Santo. So, hindi maari na si Jesus, siya na yung Ama, siya na yung Anak, siya pa yung Espiritu Santo. Natatandaan ko, Pastor Eric, nagkaroon tayo ng isang episode din naman patungkol sa Trinity. I think more than one episode pa. 'Di ba? So yan po ay hanapin niyo lang. Pwede niyo pong sa aming pong YouTube channel ay hanapin niyo lang po yung patungkol sa Trinity at maganda pong mapag-aralan po 'yan. Amen. At yung pangalawang mark. So yung una, Christology deficient. Pangalawa, Pastor, ay unorthodox hermeneutics or unorthodox Bible interpretation. Pag sinabing unorthodox, kasi orthodox means straight, unorthodox ay baluktot. Yan ang problema natin. Parang bali-baliko, di ba? O yung sinasabi ng yumao na, sumalangit na si Dr. Luis Pantoja ng GCF, Green Hills Christian Fellowship, ay nagtitinikling sa Biblia. No? Alam nyo, sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang sabi po, be diligent to present yourself approved to God, a workman who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth. So there is a correct way and an incorrect way of handling the Bible. Hindi ho yung kung ano na lang gusto mong maging pakahulugan ng Biblia, gano'n na lang ang gagawin mo. Meron nung standard para po sa tamang pagpapakahulugan o pag-intindi sa Biblia. Ayan. Kaya dapat mahalaga rin, maunawaan natin dahil nga ang Biblia ay it consists of 66 books and different genre. So kailangan po alam natin kung anong klaseng literature yan, 'di ba? Yan bang binabasa natin ay story or narrative, o yan ba ay sulat, 'di ba? O yan ba ay mga awit, 'di ba? Na kagaya ng mga Psalms, ang tinatawag doon wisdom
'di ba, literature. Dahil sa bawat libro o bawat genre po ay syempre po ay merong mga rules, 'di ba, on how we interpret. Hindi naman po kagaya ng narrative story, 'di ba? Hindi naman po kagaya ng sulat 'yan na talagang straightforward. Kailangan maunawaan mo muna yung buong kwento para makuha mo kung ano yung gustong sabihin nung kwento, nung pinaka-narrative, nung istorya. Kailangan buo ang iyong pagkakaunawa do sa istorya. At mahalaga po na we observe yung tamang rules of interpretation kasi mismong si Pedro, Pastor Erwin, kinondem niya yung mga nagbabaluktot sa Biblia. Ang sabi nga niya patungkol sa sulat ni Pablo, there are some things in them, doon sa mga sinulat ni Pablo, that are hard to understand. Take note, ang sabi niya, some things, hindi all things. At sinabi niya, hard to understand. Hindi niya sinabing impossible to understand. Yes. So dapat masusi talaga tayo, matyagang mag-aral ng Biblia. There are some things in them that are hard to understand. And take note ang sabi nitong si Pedro, which the ignorant and unstable twist to their own destruction as they do the other scriptures. Tingnan mo tawag ni Pedro, ignorant, unstable. At sila'y mapapahamak. Yung nagbabaluktot ng Biblia. And then sabi niya sa verse 17 ng 2 Peter 3, you therefore, beloved, yung binasa ko, verse 16, you therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability. Pambihira yung mga ginamit ni word ni Peter, mga masasakit na mga salita laban sa mga taong binabaluktot ang Biblia. Nandiyan yung salitang lawless, 'di ba? Tapos unstable. Ignorant. Pagka inisip mo yun, ini-imagine mo, 'di ba? Pag ang unstable ka nga lang maglakad matutumba ka na matutumba 'Di ba? So kung kita na unstable, parang ignorant din, unstable ang pag-iisip, 'di ba? Sabi Yan nga, din ang lose mga your own stability. Sabi mo So nga, talagang hindi stable. napakahirap. Oo, yan. Hindi ka stable, 'di ba? So napakahirap ngayon kung ikaw ay nakikinig o sumusunod din sa isang unstable, 'di ba, na mga katuruan. Kumbaga, kung sinusundan mo ligaw, diligaw ka din. Sabi ko Siyempre, nga diba? kapag ang pulpito'y lito, ligaw ang mga nakikinig sa pulpito, sa nangangaral. Yun ang ating tatandaan. Kapag ang pastor, ang tagapagturo ay lito, ang kanyang mga tagasunod ay ligaw. Yun ang mahirap dyan. Di po ba? Pastor, merong nagturo na ito daw mga law or rules of interpretation, mga gawa-gawa lang daw ng tao na inimpose sa Biblia. Hindi po yan na basta gawa-gawa lamang dahil kahit nga kagaya nung binasa mo na kanina, 'di ba? Sinabi na ni Pablo na dapat ay we must correctly handle the word of God. So diyan ay ipinapakita pa lang, doon pa lang merong talagang tamang paggamit. At yan po ay universal din naman yun. Yung ginagamit nating, yung hermeneutics, sabi ko nga, hindi naman sa Bible lang naman ginagamit yung hermeneutics, di ba? Kahit sa pagbabasa natin ng mga literary, ng mga libro, ay ginagamit natin yan. Unang-una, di ba? Kunyari, grammar. Umuunawa tayo ng grammar. Dahil kung hindi natin nauunawaan yung grammar, mahihirapan tayo sa comprehension. Hindi mo alam kung past tense, di ba? Tapos na ba yung iyong binabasa o para sa ngayon yan o future yan. So, pagka ganun po, kaya natin nauunawaan kasi tinitingnan natin po yung grammar. At yan din naman yung ginagamit kapag sinabi pong hermeneutics. Alam mo, speaking of grammar, Pastor Erwin, at ito'y tinuturo din nating dalawa, yung how to correctly handle the word na seminar. At kung may church po interesado, pag-usapan po natin kung paano natin madadala yung seminar na yon sa inyong church. Now, in-establish natin doon sa module na yon na yung mga rules of interpretation ay established in the Bible itself. Halimbawa, yung sabi mo, interpret according to grammar. Di ba? Sa Galatians chapter 3 verse 16, pansinin mo to, Pastor. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say and to offsprings referring to many, but referring to one, and to your offspring who is Christ. Pansinin natin na he appealed to number which is part of grammar. 'Di ba? Yung singular at saka yung plural.
So dito natin makikita ang isang halimbawa na paggamit ng grammar to correctly handle the word. Mhm. So, talagang kumbaga established na 'yan, universal, ika nga, 'di ba? At sabi ko nga kanina, ginagamit 'yan sa lahat ng hindi minsan siguro sa sobrang ano na natin, 'di ba? Kapag nagbabasa tayo dahil automatic sa atin ay hindi na lang natin napapansin. Pero automatic po 'yan yung ating isip, yung sa pagbabasa po natin, tinitingnan po natin yung grammar. Kasama, Pastor, dito sa unorthodox hermeneutics, unorthodox Bible interpretation, ay yung tinatawag na extra-biblical sources. At yan ang problema kapag bukod sa Biblia, meron pa po tayong iba pang authority o kumbaga ipinapantay natin sa Biblia. Yan po ay tanda ng isang hidwang pananampalataya. Siguro yung keyword na sinabi mo ay yung ipinapantay sa Biblia. Kasi baka sabihin, kung ganyan rin lang, wag na tayong magbasa ng mga libro. 'Di ba? Bakit ka pa nagbabasa ng libro? Bakit mo pa tinitignan yung mga tinatawag nating creeds, 'di ba? Minsan ay atin din na ipaglingkod 'yan. Titingnan natin yung Nicene Creed, yung mga sinulat ng mga kumbaga nitong mga church fathers. Bakit pa natin tinitignan 'yan? At bakit pa tayo nagbabasa ng libro kapag tayo ay nag-aaral sa seminaryo? Syempre, let's admit it, 'di ba? Yan dyan yung Bible, pero pinababasa tayo. Ang tawag nga natin doon ay mga textbooks. So, nangangahulugan ba na kapag nagbasa ng textbooks ay kabilang na kagad sa hidwang pananampalataya? Hindi po. Yung nga, yung pag ipinantay mo sa Bible yung authority. Kaya minsan may mga makikita tayo na yung mga libro nila nakalagay, Another Gospel of Jesus Christ. At pag tiningnan mo ay yung itinuturo nito, iba na, kumbaga, labas na sa Biblia. Mahigpit na pinagbawal ng Biblia ang pagdaragdag at pagbabawas sa kanyang salita. So, yun lamang pong 66 books. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament, ang ating pong itinuturing na bahagi ng Biblia at wala na pong iba. Yan ang ating tatandaan. No, paglabas na sa Biblia, kino-question na natin, lalo na ipinantay ito sa authority ng Bible. Yes. Yan ang key. Again, yung keyword, ipinapantay. Kami po yan, Pastor Eric, kami po ay nagbabasa ng mga libro, ng mga author, pero at the end of the day, syempre, balik tayo sa Biblia. Kung ano pa rin yung sinabi ng Biblia, bagamat magagaling yan. Marami po, mga authors po, talaga naman po magagaling yan. Talaga nagsunog ng kilay yan, di ba? Kaya nga po may mga PhD, may mga doctoral level po yan, mga scholars. Pero at the end of the day po, syempre, babalik pa rin tayo. Ang pamantayan pa rin po ay ang Biblia. Kung syempre kung salungat sila sa nababasa natin sa Biblia ay hindi naman po kami kagad mag-a-agree po doon. Bagamat yung iba naman ay nakita namin na tumatama, 'di ba? Kumbaga, ayan, pareho nandoon, hindi sila lumalayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, kaya po minsan ay naiko-quote namin. But yun nga po yung gusto naming ipahatid lang na hindi po dapat pantay sa authority ng Biblia. Ito pong mga ito ay nakasailalim sa authority ng Biblia. So kapag yun hong isang katuruan o nagtuturo, sumalungat sa Biblia, ang mali po yung sumalungat, hindi yung sinalungat. Hindi po yung salita ng Diyos ang mali, yung pong tagapagturo ang nagkamali. Pastor Erwin, dagdag pa doon sa unorthodox Bible interpretation ay yung mga nagke-claim na sila ay may fresh revelation from God. O yung mga nagsasabi na dahil hindi ka sugo, hindi mo maintindihan ang Biblia. Kasi winarningan na nga ni John yan sa 1 John chapter 2, verse 26 to 27. Ang sabi niya ito, I write these things to you about those who are trying to deceive you. But the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as His anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie, just as it has taught you, abide in Him. Linawin lang natin kasi Pastor sabi rito, you have no need that anyone should teach you. Bakit pa tayo nagtuturo? Hindi na po kailangan ng pastor, di ba? Sa church. Baka ilang intindi rito Pero tandaan nyo na dito sa verse na to, sinabi yon, pero at the same time, sinabi sa ibang verse na God gave pastor teachers. So, hindi ho ibig sabihin nun na hindi natin kailangan ng mga tagapagturo per se. Ang sinasabi po dito, remember, these are people who are trying to deceive.
Yung sinasabing you have no need that anyone should teach you, ang sinasabi po ni John dito ay kapag may nagsabi na hindi mo maintindihan ang Biblia maliban sa tulong niya. Yan ang sinasabi ng ni John na winawarningan niya sapagkat lahat po ng mananampalataya, bagamat may mga binigyan ng kaloob ng pagtuturo, lahat po ng mananampalataya ay binigyan ng Panginoon ng anointing o kakayanang intindihin ang Biblia. Yan. Kaya mag-ingat po tayo doon sa mga nagsasabi na para bang sila lang ang nakakita ng katotohanan na ito. 'Di ba? Na hindi ito nakikita ng kahit na sino man, kahit yung mga nauna, 'di ba? Kundi sila lang. Kumbaga kaya po minsan ay talagang magre-raise ng red flag 'yan kapag kapunaan natin. Parang hindi ko yan nadinig kahit kanino. At kaya tapos ang sasagot nila, ako lang ang nakakaalam niyan. 'Di ba? Parang special revelation sa kanya. Ay mag-ingat na po tayo dyan. Yan ang sakop ng unorthodox hermeneutics or unorthodox Bible interpretation. So, Pastor Erwin, dalawang ating natalakay. Christology deficient at saka unorthodox hermeneutics or unorthodox Bible interpretation. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, maliban pa sa aming YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kung napagpapala tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maaari po bang paki-like at paki-share ang ating mga episodes sa YouTube channel? At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balik na tayo sa ating talakayan. Pastor Erwin, bago natin ipagpatuloy ang ating pagtalakay sa marks of a cult, ay atin munang sagutin ang katanungan na ipinadala ng isa nating tagapakinig sa pamamagitan po ng CARE 104.3 D-Way FM. Pastor Eric at Pastor Erwin, magandang umaga po at sa ating mga tagapakinig. Meron pong katanungan si Miss Janice de la Cruz para sa inyo. Pastor, naniniwala po ba kayo na in the future, magre-reunite po ang lahat? Bali po magiging one world government, one currency, and one religion ang buong mundo. Ano po ang masasabi ninyo patungkol doon? Maraming salamat po. Salamat, Sister Faith, sa pagbabahagi ng tanong ng ating tagapakinig na si Sister Janice. Pastor Erwin, ano ang iyong kasagutan sa mga tanong na to? One world government, one currency. Ayan. Patungkol, usually lumalabas yan mga ganyan na Pastor Eric, pag usapin na ng last days, di ba? O yung teachings about the last things, o yung mas sa theology ang tawag ay eschatology. Diyan lumalabas yung mga one world government, one currency. Subalit sa aking pag-aaral, okay, wala po akong nakita kahit sa Book of Revelation na merong one world government or one currency. Maaring ang tinutukoy niya siguro ay yung maghahari, quote-unquote, 'di ba, yung Antichrist at may mga sasama sa kanya, 'di ba, na mga kings, meaning leaders from different governments. Siguro yun yung interpretation ng iba. Kaya siguro sinasabi nilang one world government. Subalit para sa akin ay wala kasing nababanggit naman patungkol doon. Kung kaya't mag-ingat lang siguro tayo kasi meron po yan sa Hollywood meron po yan yung isa pong author kasi na bagamat kinuha niya, hinango niya sa Biblia yung ibang parte ng kanyang novel, pero yung alam po natin na kwento pa rin yung iba kasi may mga characters siyang inilagay doon na kung minsan ay napapaghalo tuloy yung katotohanan sa salita ng Diyos at yung fiction. Kumbaga yung facts at yung fiction ay naghahalo po. Kaya mag-ingat lang po tayo sa mga ganyang Hollywood type na eschatology. Ang tawag naman dyan ay newspaper theology. That although totoo, sinabi ni Karl Barth, yung isang philosopher, theologian,
na the Bible in one hand, the newspaper in the other hand, hindi sinasabi doon na that the newspaper will interpret the Bible, kundi sinasabi lang na the Bible will help us make sense of what's happening in current events. Yun ho yung ating dapat tanda. Medyo napaka-subtle ng pwedeng maging error dyan. Pero ang nangyayari kasi, kung ano yung nababasa natin sa dyaryo, nai-impose natin sa Bible. Kaya lumalabas ang tawag ICGCs. You are reading into the Bible, you're not reading out of the Bible. Kasi nga naman, ang sabi, maghahari ang Antikristo sa buong mundo. Kinakailangan ba na ma-dissolve ang mga pamahalaan, mawala ang distinctions ng mga geopolitical nations para lang masabing one government? Not necessarily. Kasi ang sabi rito sa Revelation 19, Pastor, verse 19, ang sabi, nung dumating ang Panginoon, and I saw the beast and the kings of the earth with their armies gathered to make war against him who was sitting on the horse and against his army, or the Lord. And yung mga kasama niyang mga nakakabayo din, maaaring ito po yung mga saints na sabi nga na rapture, o kaya ito po yung mga naunang saints na namatay kung ikaw ay post-trib. Pero ang point dito, sa binasa ko, nandun pa rin yung kings of the earth. Nandun pa rin yung kanilang army. Siguro at best, pwede nating sabihin, meron silang alyansa. Pero hindi necessaryong wala ng mga government sa iba't ibang mga lugar. Kumbaga, hindi siya necessarily one world government. Kundi ito ay alliance ng Antikristo kasama na iba't ibang mga bansa na lalaban sa Mesaya. At yung isa pa na pinupunto natin kanina, Pastor Eric, yung pinag-uusapan natin ay baka yung one currency naman ay patungkol doon sa hindi ka makakabili o makakapag-transact, di ba? Kapag ka wala kang mark of the beast. Yun, baka doon nang galing Kaya sabi nila, magkakaroon ng one currency. Alam nyo, ang sabi rito, yung basta ikaw tatatakan sa kanang kamay o sa noo. Na again, hindi ho bakuna yan. No po, hindi yan mark of the beast yung bakuna. At ito po ay hindi rin ho natin masasabing microchip kasi sabi to be marked on the right hand or the forehead. So, hindi ho sila in. So, kung in yun, baka yung nga, yung itinurok ng microchip. Pero sabi on. So, may posibilidad ito'y isang tato or something else. Pero again, let us be careful in making conclusions pagdating po dito sapagkat ito ay sa kinabukasan pa mangyayari. Kaya ho, marami na hong nagkamali sa kanila pong pag-interpret sa Biblia sa pamamagitan po ng kung ano yung mga kaganapan na nababasa nila sa dyaryo. At wala pong binanggit doon ng one currency po yan. Sinabi lang, kapag may tatak ka, pwede kang bumili. Wala naman pong binanggit na may isang currency na lang silang gagamitin. O yung sinasabi nilang cashless society. Dati kasi nabasa ko at naituro ko yan nung bago-bago pa lang ako na kung titingnan mo mula sa barya, di ba? Naging paper bill. Ngayon, tapos mula sa paper bill, naging card. Kaya nga ang sumunod na conclusion, microchip. Ang sinasabi lang, hindi naman sinasabi na kailangan mo nung perang yun Ang kailangan lang nung may tatak ka Yes. Posible naman na may tatak ka, tapos ipambibili mo yung pera ninyo. Di ba? Hindi rin kailangan one currency. Kasi ngayon, like Pastor Erwin, nakakabili ka ng aklat sa Amazon. Yes. At ito ay nako-convert lang naman sa kung anong currency from peso to dollar. Yes. Yung ating mga purchases. At bagamat hindi isang currency, nagkaroon lang ng adjustment sa values. Yes. So, doon natin makikita yung sinasabi na one currency, I think, is over the top. Kaya, ang sinasabi lang namin po dito ay mag-ingat po tayo na mapasobra ang ating interpretation. Yung one religion, Pastor, na sinasabi. One religion. Diba? I think, dahil nga siguro sa Antichrist dahil siya yung maghahari, syempre, itatatag niya, di ba? Gusto niya naman talaga ay sambahin yung kanyang image at kaya nga sa aking pag-aaral naman talagang ang tatamaan ng tinatawag sa premillennial, di ba, yung tribulation na tinatawag ay yung mga may mark of the beast and those who worship
the beast. Sa Revelation 16, nandun po yan, yung kasagsagan ng tinatawag na tribulation, ay sila talaga yung tatama. Kaya siguro yun yung sinasabing one religion. Dahil syempre, gusto nung beast i-worship yung kanyang image. Well, ang siguro, kaya nasabi nilang one religion, sapagkat ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 2, let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. Pero hindi ho sinasabi na magkakaroon ng one organized religion dito ho sa Bible. Sinabi ng Antikristo, siya yung dapat lang nasambahin. At he will oppose yung iba pang sinasamba. Pero hindi ibig sabihin mag-o-organize siya o yung false prophet na isang religion na wala ng Katoliko, wala ng Protestante, wala ng Muslim. I don't think that would go there. Kundi ang point lang is, ang mga tao ay sasamba sa Antikristo. Yan. Yung mga may mark of the beast ang nakalagay doon. Sila yung may mark at sila pa yung sasamba. Doon At paalala lang natin na hindi ho persahan, bagamat may threat of death sa sino mang hindi tatanggap, o kaya po ay yung sinasabing hindi mo alam, tinatakan ka na pala. Kasi pag binasa nyo sa Bible, knowingly tatanggapin ng tao yung tanda ng Antikristo. Yeah. Hindi ho ito yung pasimple na isasaksak sa'yo. Kaya nung sinasabi ng iba, laban sa bakuna, o kaya yung sasabihin ng iba na mandatory. Kung titingnan mo, ay voluntary mo itong tatanggapin. Bagamat, pag hindi mo tinanggap, ikaw ay bibitayin. Yun naman ang ating tatandaan. Pero hindi ho ito yung ikaw ay sapilitang tatatakan. Okay? Kung ayaw mo magpatatak, bibitayin ka. Pero hindi ka tatatakan nang buhay ka pa na ayaw mo. Yan ang ating pong pagkakaintindi sa Biblia. Yan. Kaya po ang paalala natin sa ating mga tagapakinig, at salamat muli kay Sister Janice sa kanyang katanungan, ay mas maganda na focus on the text. Yes. No? Let the text speak for itself at tingnan mo yung big picture. Di ba, Pastor Erwin, may kasabihan don't lose delight in the details or don't be lost in the forest because of the trees. Yan. Tandaan nyo po, ang revelation, ang sabi po sa Revelation 1:1, this is the revelation of the Lord Jesus Christ. So, wag po nating ma-miss ang ating Panginoong Jesus. Dahil patungkol po sa Kanya yan, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yan, at salamat muli sa mga katanungan at sa mga tagapakinig po natin, taga-subaybay. Kung meron po kayong katanungan, i-message nyo lang kami, or mas maganda, ay i-video ninyo ang inyong sarili na nagtatanong, magpakilala po kayo, taga saan po kayo, tapos ibigay po ninyong tanong ninyo at maaari po natin gamitin dito po sa Expositors Edition. Yan. Ngayon, Pastor Erwin, tayo ay magpapatuloy sa ating talakayan at maganda ay isummarize natin muli yung unang dalawa na tanda ng hidwang pananampalataya kasi ang ating acronym ay CULTS. C-U-L-T-S. At yung C ay Christology defective or Christology deficient. Paki-summarize nga, Pastor, ang ibig sabihin nun. Yan yung hindi, kumbaga, hindi pagkilala sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at bilang tao. Kasi tayo po ay naniniwala na ang ating Panginoon ay, sabi nga natin, undiminished deity and perfect yung kanyang humanity. So ito po yung may problema sa ganung pananaw. Either kinikilala lang nila na Diyos at hindi tao ang ating Panginoon, o tao lamang ang ating Panginoon at hindi Diyos. Yan ang ating pong tatandaan yan sa Christology deficient, no? Christology defective. May question po sa kanilang pananaw pagdating po sa ating Panginoong Hesus. Yan. At meron pa doon, Pastor, yung sinasabing ang Panginoong Hesus nung napako sa krus naging satanic being. Kasi ang sabi siya na walang kasalanan na naging kasalanan. So ganun na nag-interpretasyon nila na sa krus ang Panginoon satanic being. Nako.
Napaka-delikado po nun. Kailangan po maunawaan natin yung talata na binanggit na yun ni Pastor Eric. I think nasa Corinthians po yan. 2 Corinthians 2 diba, 5:21. nung binanggit yan. Kailangan po tama ang ating pagkakaunawa kung paano isinulat ni Pablo. Ayan. At kasama din dun yung sinasabing babalik si Kristo, pero hindi siya mismo yung babalik. Pwedeng ibang tao o ibang anyo like babae. Hindi rin yun ang tinuturo ng Biblia. Hindi rin po Holy Spirit kasi po may narinig na po ako na nagturo na bumalik na ang ating Panginoon sa katauhan ng Holy Spirit daw. Yan ang isang problema sa Christology defective. Pangalawa ay unorthodox hermeneutics. Pastor Erwin, anong ibig sabihin nun? Ito naman yung hindi tinitignan yung salita ng Diyos doon sa tawag natin, 'di ba, yung grammatical aspect niya, yung kanyang historical aspect at yung literary genre. Dahil ang Bible po ay it consists of 66 books at iba-iba po yung genre Or type of literature. Type of literature. Yung 66 books na yan at hindi po sila gumagamit ng yung ganyang kumbaga yung tawag natin ay hermeneutics, rules of interpretation. Hindi nila ginagamit yung tatlo na yan. At ang isang malungkot doon, Pastor, ay nagtitinikling sa Biblia. Pinagdudugtong-dugtong yung mga verses na wala namang kinalaman sa isa't isa. At kadalasan ay out of context yung kanilang interpretation. Parang katulad, Pastor Erwin, no, isang madalas kong mabasa na hindi sila kasi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay kapantay ng Diyos. At ang sinasabi nila ay yung sabi kasi sa John 4:24, God is Spirit. So ang Diyos ay Espiritu. Then tatalon sila sa Luke 24:39 na sinabi ng Panginoon, masdan ninyo ako, hawakan ninyo ako, ang Espiritu'y walang laman at buto na di tulad kung mayroon. So sabi nila, so ang Diyos ay Espiritu, ang Espiritu'y walang laman at buto, ang Panginoon ay may laman at buto, therefore hindi siya Diyos. Pambihira yung interpretasyon out of context. Magkaiba ang pinag-uusapan. Iba yung sa John chapter 4 at iba yung resurrection ni Jesus, di ba? Sa Luke 24, resurrection. Sa John chapter 4 ay worship. So yung gamit ng Espiritu doon magkaiba. Doon sa John 4, it talks about the nature of God, yung kalikasan ng Diyos. Yung sa Luke 24:39, yung a spirit does not have flesh and bones, ang tinutukoy po doon ay multo. Kaya sa NIV nakalagay, a ghost does not have flesh and bones. So ang gamit ng Espiritu doon ay hindi yung patungkol sa pagiging Diyos, kundi sa pagiging multo. Yan out of context. Yan ang nakalulungkot kapag hindi sinunod yan. Kaya tuloy naging defective yung kanilang Christology. At may kinalaman niya sa susunod, Pastor, yung letter L. So Christology defective, unorthodox hermeneutics, low view of God. Ito naman yung kasi nga ang isang example, Pastor Eric, ay yung sabi nga nila, 'di ba tayo naniniwala that God is sovereign, God can do God is in control and God can do everything, 'di ba? Kasi he is powerful, omnipotent, all powerful. At ngayon sasabihin nila, bakit hindi kaya ng Diyos gumawa ng kasalanan? Therefore, 'di ba, dahil hindi kaya ng Diyos gawin 'yon, so hindi siya omnipotent. He cannot do everything. Alam mo yung parang tawag natin dyan sa atin sa Pinoy, parang namimiloso po na lang Alam mo ninyo, pag sinabi naman natin na magagawa ng Diyos ang lahat o makapangyarihan siya, hindi naman natin sinasabi na ang Diyos ay gagawa ng isang bagay na lalabag sa kanyang iba pang katangian. At yun nga yung kanyang kabanalan, sapagkat hindi nga magkakasala ang Diyos, hindi makapagsisinungaling ang Diyos, at hindi natin itinatatwa yung sinasabi ng mga talatang yon. Kaya lang ang sabi nga sa isang nabasa ko, I think it was Grudem, na ang tanong ay hindi yung can God do everything? Ang itong dapat nating tandaan, magagawa ba ng Diyos yung layunin niya? Can God do yung dapat niyang gawin, yung purpose niya, kaya ba niyang i-fulfill yung purpose niya? So hindi yung sasalungat yun, yung pong omnipotence sa iba pang katangian ng ating Panginoon katulad ng kanyang kabanalan. Saka Pastor Erwin, di ba nung pa can God make an unstoppable rock and an unmovable post? Tapos pagbabanggain ng Diyos, yung hindi mapigilang bato na gumugulong at yung posting hindi matitinag.
Mhm. Ang Diyos Diyos ng logic. Ang tanong ko ba't niya kailangan gawin yun? Mhm. What's the point? Di ba? Parang magagawa ba ng Diyos yung illogical? Like, tinatawag na a married bachelor? Hindi ho illogical ang Diyos. So, yun yung mga low view of God. O kaya yung hindi raw omnipresent ang God. Kasi may nabasa sila, Our Father who is in heaven. heaven. Kaya nasa langit daw. So, ang Diyos daw ay hindi omnipresent. Parang wala ngayon sa lupa kasi nasa langit. Parang ganyan. Alam ho ninyo ay, of course, binanggit ho sa Bible talaga yung Our Father who art in heaven. Pero meron ninyong sinabi sa Psalm 139 na saan man magpunta yung psalmist, nandun ang Panginoon. Okay? Hindi naman natin sinasabing God is everywhere. Ano yun? Halimbawa, ikaw, pastor, nasa Laguna ka. Nandiyan ba yung talampakan ng Diyos? Tapos dito sa Quezon City, ang likuran ng Diyos. Tapos dyan sa Bicol, sa ating mga tagapakinig, yung batok ng Diyos. Di ba? Hindi ho ganon. Ang in-explain ho ng Bible, yung immensity ng God. Ang sabi nga nung aking mentor, ang tawag doon ay, sabi nga, hindi lang God is everywhere, kundi everywhere we are in the immediate presence of God. Yun ang ibig sabihin ng omnipresence. So, yan yung isa sa palatandaan ng isang kulto dahil bunga yan ng maling pag-intindi sa Biblia. Diba? Christology defective, unorthodox hermeneutics, low view of God. Yung huling dalawang punto, magkakonek Kasi may kinalaman sa kaligtasan. Yes. Yung letter T, diba? Sa mga nagno-notes, Christology defective, unorthodox hermeneutics, o para simple, kung hirap ka sa spelling ng hermeneutics, no, ay unorthodox Bible interpretation. Then, L, low view of God. Mababang pagtingin sa Diyos. Now, yung T, true church mentality. Ano yung ibig sabihin ng Pastor Erwin? Ito yung kapag pumasok ka sa mga nagsasabi, di ba, na kapag pumasok ka sa aming iglesia, ikaw ay maliligtas. Pag Kumbaga, umanib ka sa amin. Umanib ka, di ba? Dito ka sumama sa amin. Dahil ito ang makakapagligtas sa iyo. Itong iglesia na ito. Kumbaga hindi yung kasi tayo naniniwala 'di ba sa kaligtasan ay salvation is by grace, by the grace of God through faith in Jesus alone. Hindi po doon sa iglesia. Kahit na umanib po kayo, anumang churches, kahit umanib kayo sa aming iglesia, kahit siguro kay Pastor Eric na iglesia, hindi po kayo maliligtas ng GCF New Valley. Ayan ang, kaya lang po, yung iba po, yung mga kulto, yun ang kanilang sinasabi. Umanib ka dito sa aming iglesia at ikaw ay maliligtas. Yun ay dahil sa maling pagkakaintindi sa kalikasan ng iglesia. Kasi you have to remember na we are one body in Christ. Ang sabi po ng Biblia. At yung one body of Christ na yun, hindi yung organization. Kundi we are not bound by organizational ties. We are bound by one life in the Spirit. Basta po ang isang grupo nagpapahayag ng ebanghelyo, ng totoong ebanghelyo, at ang mga tao po'y totoong nanampalataya, yan po'y kapatiran natin. Mapa-Baptist, mapa-Pentecostal, mapa-Methodist, yan po ay kapatiran. Basta po nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. No, yan po yung ating sukatan dyan. Hindi ho yung organization o association, kundi yung yun hong ating pagkakaisa sa Espiritu. At yun nga, sabi ko nga, Pastor Erwin, maling pagkakaintindi ng kalikasan ng church. Actually, isang nakita ko dyan, Pastor Erwin, na baliktad Sali ka muna sa church para maligtas ka. Diba? Ang sabi po sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Sabi ko sa isang kausap kong naniniwalang maliligtas tayo sa pag-anib sa kanila iglesia, sabi ko, so, ang iglesia ay pamilya ng Diyos. So, dapat, sumama ka muna sa pamilya bago ka maligtas. Pero sabi ko, baliktad Kasi ang sabi ng Biblia, manampalataya ka. Pag nanampalataya ka, isa sa mga bunga, ikaw ay bibigyan ng kapangyarihang mapapasama sa pamilya ng Diyos. Bunga yun. Hindi yun ang ugat ng kaligtasan. Kundi isa sa bunga ng kaligtasan ay magiging bahagi ka ng tinatawag na spiritual body of Christ.
Ayan. At ayan para mapabilang ka, yun kailangan ay manampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. Baliktad Huwag mong ilalagay yung kalesa sa harapan ng kabayo. Yes. Kundi yung kabayo sa harapan ng kalesa. Kasi kabayo ang humahatak sa kalesa. Hindi yung makakatakbo ang kalesa kung wala yung kabayo. Yes. Pero makakatakbo yung kabayo kahit wala yung kalesa. Yan yung ating tandaan. So, hindi mo makapagliligtas ang pag-anib sa anumang grupo. Kahit na Christian church, yung aaniban ninyo. Dahil ang makakapagligtas lamang po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ating pong ilagak o ibigay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, yun po makikita natin, Christology defective, unorthodox hermeneutics or Bible interpretation, low view of God, and true church mentality. Actually, sa palatandaan niyang pastor yung kapag kanilang sinasabi na yung mismong iglesia nila ay inihula sa Biblia o yung kanilang founder. Yan sinugo. Sinugo. Diyan natin makikita. Pero alam mo, may kausap ako ng isang beses na sinasabi niya na yung kanyang leader daw ay sugo. Ngayon, sabi ko, ang kahulugan ng salitang apostol ay isang isinugo. One who is sent. Ngayon, ang sabi ko, so kapag sinabi mo na yung leader mo sinugo, ipinapantay mo siya sa mga apostol o itinuturing mo siyang apostol. Pero sabi ng Biblia, nakita natin yun sa Ephesians chapter 2, na ang mga apostol at propeta ay saligan o pundasyon. At tinanong ko siya, kailan ba nilalatag ang pundasyon? At halos pabulong niya nang nasabi. Kasi palagay ko, alam niya, nasukol ko na Ang sabi niya, sa umpisa. Sa umpisa, sabi ko. At ano pang palatandaan, ano pang qualification ng isang apostol? Kasama ng mga naunang mga apostol nung binautismuhan siya ni Juan hanggang sa umakyat siya sa langit. Meron bang mga eyewitness? Meron bang makapagsasabi na natupad niya ang qualification na yon sa panahon natin ngayon? Definitely, 'di ba? Wala talaga eyewitness, meaning hindi natin nakita ang ating Panginoon nung siya ay nabuhay. Kagaya nila Pedro, 'di ba? Sabi nga, nahawakan pa ni si Thomas, 'di ba? Hindi tayo kagaya nila na nabuhay noon na nakita. Kaya ingat po tayo yung mga pag sinasabing sila po yung sugo, sila po yung mga messenger in the last days. Alam ho ninyo ay isa yan sa palatandaan ng isang hidwang pananampalataya. Dahil akala nila porke meron silang isinugo ay meron silang sugo, sila lang yung totoong iglesia. Hindi ho ganon ang katuruan ng Biblia tungkol sa iglesia. Ikaw ay mapapaanib sa church pag nanampalataya ka. Kapag ikaw ay isang mananampalataya na, then ikaw ay bahagi na ng iglesia. Bunga ng kaligtasan, hindi ugat ng kaligtasan. At doon tayo papasok sa huli, Pastor. Yung salvation by works. Ayan. So, Christology defective, unorthodox hermeneutics, low view of God, true church mentality, salvation by works. Ayan, malinaw naman kasi, 'di ba? Paulit-ulit tayo dito sa Expositor's Edition that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yan pong good works ay hindi po talaga kasama, hindi po yan makakapagligtas. Malinaw po yan sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Pinaghihiwalay ni Pablo, contrast kumbaga, ang faith at ang works. Hindi ho faith plus works ang kaligtasan, kundi faith in Christ alone. Amen. Kasi kasama pa dun, bukod sa pag-anib sa iglesia, nandun din yung bautismo, nandun din yung mabuting gawa. Pero tatandaan po natin, ang tao nagpapabautismo kasi nanampalataya na siya. Ang tao gumagawa ng mabuting gawa bilang pasasalamat sa kaligtasan na kanya natanggap sa Panginoon. Kasi sabi sa Ephesians 2:10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha kay Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So, nilikha kay Kristo Jesus kasi nung nanampalataya ka, isa ka ng bagong nilalang. Yes. Wala na yung dating pagkatao. Ang lahat ay bago na. 2 Corinthians 5:17. At dahil ikaw nilikha na kay Kristo Jesus, ikaw ngayon ay iuukol mo ang iyong buhay sa paggawa ng mabuti. Again, Pastor Erwin,
bunga ng kaligtasan, Yes, bunga. hindi ugat ng kaligtasan. Tawag ko nga dyan ay yung thank you life, hindi have to life. Hindi mo kailangan gawin yan para pogi points kay Lord, kundi bilang pasasalamat. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Yan ang ating pong tatandaan. At itong mga marka na to, kapag po nakita natin ito sa ating pong kinaanibang grupo, red flag yan. At mas marami po sa mga marks na yon, mas marami pong red flag, ay mas malaki po ang posibilidad na ang kinainiban ho ninyo ay hidwang pananampalataya. Dapat po hanapin natin yung talagang nagtuturo po ng katotohanan ng salita ng Diyos at hindi ho natin kailangan manatili sa ganyang mga grupo. With all due respect. Di po ba? Sa ating pong mga kababayan, tagapakinig. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.